Kung iniisip ninyo na ang mga central banks at ang gobyerno ay tuluyang kinakalaban ang mga private digital assets, persahang babaguhin ng balitang ito ang inyong pananaw. Sabi po rito ay new Fed Chairman's bombshell XRP statement stuns XRP Army. Yan. Meron pong isang dokumento na muling lumitaw sa ibabaw. At ito po ay hindi basta-basta dokumento lamang. Ito po ay isang academic at policy publication kung saan co-author ang walang iba kundi ang bagong chairman ng Federal Reserve na si Kevin Warsh. At ang pinaka-shocking na part po dito ay direktang binanggit at ginawang halimbawa si XRP o ang XRP cryptocurrency pagdating sa pagbabago ng global financial system natin. Ngayon ang balitang ito ay nag-trigger po ng matinding ingay sa social media. Matapos po itong i-highlight ng founder ng OpenFind AI na si Tom. Ayan. Ito po ang hinighlight po niya ang isang napakahalagang bahagi ng publication na ito. Dito ay malinaw na ipinapakita ang lumalaking institutional recognition pagdating sa mga private sector digital asset infrastructure. Ibig sabihin ang mga top policymakers at ang mga taong may hawak ng hawakan ng ekonomiya ng Amerika ay matagal nang pinag-aaralan ang teknolohiya ng Ripple. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng bombshell statement na ito, kung paano ito makakaapekto sa takbo ng cross-border liquidity at kung bakit ang timing ng balitang ito ay perpekto sa mga kaganapan ngayon sa buong mundo. Pero bago po tayo magpatuloy ay silipin po muna natin ang presyo ni XRP sa kasalukuyan. Ayan, ito po ay naglalaro sa presyong 1.3124. At dito po sa ating chart, kitang-kita natin na nitong nakalipas na araw ay tumagos po siya sa ating dating support na 1.3211. Yan, tumagos siya, nagsara dito sa ilalim, kaya ngayon ang ating 1.3211 na ito ay nagsisilbing resistance. Kahapon, bumuo siya ng bullish candlestick at sinubukan po niyang umakyat or bumalik sa ibabaw ng 1.3211 na ito. Kaso nabigo po siya kasi patuloy pong malakas ang ating bearish pressure base sa ating mga indicators dito. Ngayong araw, bumubuo po siya ng isang bearish candlestick. Pero nagpapakita po na siya ay nahihirapan pa rin balikan yung ibabaw ng 1.3211 or nagkakaroon po siya ng struggle sa ating panibagong resistance ngayon dito. At maliban po dyan is nananatili pong malakas yung ating bearish pressure or bearish momentum base sa ating mga indicators dito. Kaya nakikita ko po ay matlakas pa rin ang posibilidad or probability na itong si XRP ay magpapatuloy po dito sa sunod na major support natin dito sa ibaba na 1.34 sa mga paparating na araw. Ayan, balikan na po natin ang ating balita dito. Ayan, pag-usapan po natin ang tungkol sa revelasyon mula sa Hoover Institution publication. Para mabigyan po kayo ng malinaw na background, ang mga screenshots na kumakalat ngayon dito sa X ay nagmula po sa isang 2022 academic publication na may pamagat na Digital Currencies, the US, China, and the World at a Crossroads. Ang librong ito ay inedit po ni na Darrell Dofay, ayan, at saka Elizabeth Economy. At isa sa mga pangunahing contributors at co-authors dito ay ang kasalukuyang Fed Chairman na si Kevin Warsh. Yan. Yan po. Naka-highlight yung kanyang pangalan dito. Ang highlight ng talakayan sa chapter na ito ay kung paano ang mga futures international payment systems ay pwedeng gumamit ng mga stable coins at private digital assets para mapabilis ang currency conversion at saka cross-border settlement. Isipin po ninyo mga ka-crypto kung gaano kalaki ang implikasyon nito.
Ang isang tao na nakaupo ngayon bilang pinakamakapangyarihang pinuno ng central banking system ng United States ay pumirma at nag-contribute sa isang papel na nag-i-examine sa utility na XRP. Para sa akin, binabago po nito ang buong narrative na ang gobyerno ay gustong iban o burahin ang mga cryptocurrencies. Ang totoo, matagal na po nilang nakikita ang kasalukuyang sistema ng finance, kung saan ay ang lumang SWIFT system ay masyado pong mabagal at magastos. Ang pag-aaral na sinalihan ni Kevin Warsh ay patunay na hinahanapan nila ng paraan kung paano po i-integrate ang private infrastructure sa public monetary system. Hindi po nila kayang gawin ito ng mag-isa, gamit lang ang central bank digital currencies o CBDCs. Kaya naman seryoso silang tumitingin sa kung ano ang gumagana na sa market ngayon at ano ang pinaka-prominenteng halimbawa na gumagana na po pagdating sa cross-border liquidity. At yan po ay walang iba kundi ang Ripple Network. Kaya pasabog tayo dyan. Ang isa pang anggulo na dapat nating tingnan dito ay ang validation. Sa loob ng maraming taon, ang mga crypto critics ay laging nagsasabi na si XRP ay walang totoong gamit sa totoong buhay o kaya naman ay hindi ito tatanggapin ng mga bangko dahil sa mga issue sa regulasyon. Pero kapag nakita mo ang pangalan ng isang Fed chairman sa isang dokumento na nag-a-analyze sa mismong framework ng Ripple, dito mo maiisip na ang mga debate sa mababang antas ng market ay walang kabuluhan kumpara sa mga usapan na nagaganap sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Kaya ang opinion ko po rito ay hindi na ito usapin kung gagamitin ba ang blockchain technology, kundi kailan at paano ito tuluyang i-adapt sa buong sistema. Ngayon ay pumasok naman tayo sa mismong nakasulat sa text ng publication. Ang particular na passage sa papel ay nagsasaad na sa ilalim ng isang bagong framework ay any national currency could thus be convertible into any other national currency in two steps via stablecoins. Yan. Yan po yung nakasaad. At sa pagtatapos nito, direktang ipinaliwanag po sa dokumento na ang ganitong klaseng framework ay eksaktong kahawig ng the cross-border payments system that Ripple currently operates with its XRP cryptocurrency. Ayan, napakalinaw po ng pagkakasabi rito. Hindi lang nila basta binanggit ang salitang cryptocurrency bilang isang general term, kundi ginamit nila ang Ripple at XRP bilang ang mismong benchmark o ehemplo ng isang gumaganang cross-border payment system. Kung gagawa ka ng isang bagong blueprint para sa global finance at gagamitin mo ang disenyo ng isang partikular na kumpanya, ibig sabihin ay kinikilala mo na ang kanilang arkitektura at ang pinaka-efficient na solusyon. Ang proseso kung saan ang isang fiat currency ay nagiging stable coin, tapos papasok sa isang liquidity bridge, liquidity bridge ng XRP bago maging isa pang fiat currency ay ang eksaktong definisyon ng on-demand liquidity o ODL na matagal nang pinopromote ng Ripple. Kaya sa tingin ko ang paggamit po kay XRP bilang halimbawa sa papel na ito ay nagpapakita na ang mga policy makers ay humahanga sa bilis at mura ng transaction ng XRP ledger. Kung ikukumpara mo ito sa traditional na wire transfer na umaabot ng 3 hanggang 5 araw para mag-settle, ang sistema po ng Ripple ay nagagawa ito sa loob lamang ng 3 hanggang 5 segundo o 3 to 5 seconds. Para po sa isang central bank, ang matipid na operasyon at ang pag-alis ng tinatawag na counterparty risk ay napakahalaga. Kaya ang opinion ko po sa part na ito ay ang pag-aaral na ito ay hindi lang basta teorya. Ito ay isang pag-amin na ang teknolohiyang binuo ng mga private companies ay mas advanced kaysa sa mga internal systems ng mga pamahalaan sa kasalukuyan.
Ang katotohanan na ang bagong Fed Chairman ay pamilyar sa sistemang ito ay nagbibigay po sa atin ng ideya kung anong direksyon ang posibleng tatanungin ng Federal Reserve sa mga susunod na buwan o taon pagdating po sa FinTech regulations. Yan, dito naman po tayo sa multi-currency corridors at ang private sectors. Ayan, bukod po sa pagbanggit kay Ripple, binigyang diin din sa papel na ang mga hinaharap na multi-currency corridors. Ayan, ang multi-currency corridors ay hindi dapat mag-exclude o ito ay mag-rule out sa paggamit ng mga regulated private stable coins o cryptocurrencies. Gayunpaman, kinikilala rin sa dokumento na ang mga ganitong sistema ay tiyak na mangangailangan ng mga karagdagang regulasyon para masigurado ang financial stability at maiwasan ang mga illegal na activities. Ayon po sa pagsusuri ni Tom, ang wording na ginamit sa dokumento ay nagpapakita ng isang malaking shift kung saan ang lumalaking acceptance o lumalaki na po ang acceptance ng mga private infrastructure providers tulad po ng Ripple, ito po ay nagiging critical components of the financial system. Ngayon dito po natin makikita ang balanse sa pagitan ng kontrol ng pamahalaan at ng inobasyon ng private sector. Ang keyword dito ay regulated. Hindi ibig sabihin na hahayaan lang ng Federal Reserve ang kahit anong cryptocurrency na gumalaw ng walang sapat na pagbabantay. Ang gusto nilang mangyari ay magkaroon po ng isang legal framework kung saan ang mga private asset na sumusunod sa batas ay pwedeng maging tulay sa pagitan ng iba't ibang pambansang pera. Ang opinion ko po rito, kaya nga napakatindi ng legal battle ng Ripple sa US regulators nitong mga nakaraang taon ay dahil gusto po ng Ripple na makuha ang pinakamalinaw na regulatory status. Alam nila na ang mga institution ay hindi papasok kung walang sapat na proteksyon sa batas. Kung iisipin po natin, para itong isang malaking transportation o network ng mga tren. Ang gobyerno ang nagmamay-ari ng mga istasyon at nagtatakda ng mga patakaran. Pero ang mga riles at ang mga bagon ay binuo ng mga private companies para sa mas mabilis na biyahe. Sa halip na gumawa ang gobyerno ng sarili po nilang riles mula sa simula, mas praktikal para sa kanila na arkilahin o i-regulate ang riles na tapos na at subok na ng panahon. Ang Ripple ay gumastos ng bilyong-bilyong dolyar at naglaan po ng maraming taon para itayo ang network na ito sa buong mundo. Ngayong ang bagong pinuno ng Fed ay isa sa mga nag-aral sa konseptong ito, mas nagiging malinaw kung bakit patuloy ang pag-unlad ng institutional systems sa background kahit may mga negatibong balita sa ibabaw ng market. Yan, pag-usapan naman po natin ang matagalang discarding pagpuposition ng Ripple. Ang isa pang mahalagang punto na ibinahagi sa usapang ito ay ang long-term positioning ng Ripple sa digital payment sector. Ipinunto na ang Ripple ay isa sa mga napakakaunting kumpanya sa buong mundo na naglaan ng mahigit isang dekada para i-position ang sarili nito para sa eventual integration ng blockchain-based settlement systems sa global finance. Habang ang ibang mga crypto projects ay nagfo-focus sa mga speculative memes o mga short-term retail hype, ang Ripple po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga central banks, commercial banks, at mga global policy makers. Ito ang tinatawag po nating grand strategy. Kung titignan mo ang kasaysayan ng Ripple, makikita mo na ang kanilang focus ay laging institutional. Hindi sila gumagawa ng coin para lang maging isang alternatibong pambayad sa mga tindahan, kundi ginawa nila ito para lutasin ang isang multi-trillion dollar problem. Yan po ang liquidity framework ng mga malalaking korporasyon at saka bangko. Ngayon, ang opinion ko po sa aspetong ito, ang strategy ng Ripple ay parang isang laro ng chess kung saan advanced po silang mag-isip ng 10 galaw kumpara sa kanilang kalaban.
Habang ang iba ay abala sa pang-araw-araw na presyo ng crypto, ang Ripple po ay busy sa pagbuo ng mga relasyon sa mga pinuno ng ekonomiya. Ang presensya po ng pangalan ni Kevin Warsh sa contributor page ng publication na ito, kasama ang iba pang mga kilalang ekonomista at saka financial experts, ay patunay na ang usapin tungkol sa Ripple at XRP ay hindi na po isang fringe topic o usaping tabi-tabi lamang. Ito ay nasa gitna ng mesa sa mga pagpupulong ng Hoover Institution at iba pang mga prestigyosong think tanks. Kapag ang mga ganitong tao ang nag-uusap, ang kanilang layunin ay gumagawa ng polisiya na tatagal ng susunod na 20 hanggang 50 taon. Kaya kapag nakikita natin ang mga ganitong balita, dapat nating maintindihan na ang totoong value ng teknolohiyang ito ay hindi po masusukat sa loob lang ng isang linggong galaw ng market. Ito po ay isang generational shift sa kung paano gumagalaw ang pera sa buong mundo. Pag-usapan naman po natin ang koneksyon sa pag-adapt ng stablecoin sa Japan. Yan, para lalong maging kapani-panibig ang usapan, ang crypto community ay mabilis na nagkonekta ng mga tuldok sa mga totoong kaganapan sa labas ng Amerika. Meron pong isang ex-user na nagngangalang si Jay Nesbitt. Yan, si Jay Nesbitt ay nagbahagi po ng isang napaka-importanting update hinggil sa takbo ng regulasyon sa Asia. Ayon po sa kanyang pahayag, sa darating na June 1, opisyal nang aampunin or i-adapt ng Japan ang mga foreign privately issued stablecoins para sa mga government payments. Nangangahulugan nito na ang mga private stablecoins ay ituturing na katulad na rin ng fiat currency sa mga partikular na konteksto ng pamahalaan doon. Ngayon, ang balitang ito mula sa Japan ay ang perpektong halimbawa ng totoong aplikasyon ng teorya na isinulat ni Kevin Warsh at ng kanyang mga kasamahan. Ang Japan ay matagal nang kilala bilang isa sa mga pinaka-crypto-friendly at progresibong bansa pagdating sa digital asset regulations. Ang desisyon po nilang tanggapin ang mga regulated private stablecoins para sa mga bayarin ng gobyerno ay nagpapatunay na ang framework ng multi-currency payment corridors ay hindi na lang isang malayong pangarap. Ito na po ay nagaganap na ngayon sa taong 2026. Ngayon, paano ito nauugnay kay Ripple? Tandaan po natin na ang Ripple ay may napakatibay na relasyon sa Japan sa pamamagitan ng SBI Holdings. Ayan, ang SBI Holdings at ang kanilang joint venture sa SBI Ripple Asia. Ang mga bangko po sa Japan ay matagal nang sumusubok at gumagamit ng teknolohiya ng Ripple para sa kanilang mga domestic at saka international transfers. Kung ang gobyerno ng Japan ay nagbubukas na ng pinto para sa mga private stablecoins at ang framework na isinulat ng Fed Chairman ay nagsasabi na ang mga stablecoins na ito ay nangangailangan ng isang liquidity bridge tulad ng XRP para sa cross-border settlements, makikita mo na ang mga piraso ng puzzle ay dahang-dahang nagpapakita ng isang malaking larawan. Kaya ang opinion ko po rito, ang ginagawa ng Japan ay posibleng maging isang case study o modelo na susundin din ng iba pang mga bansa. Kasama na po ang United States sa ilalim ng bagong pamumuno ng Federal Reserve. Kapag nagkaroon po ng domino effect ang ganitong polisiya, ang pangangailangan para sa isang mabilis at neutral na bridge asset ay tataas ng husto. At ayan, sa kabuuan, yan ay ang ibinahagi po ni Tom dito ay nagpapakita na ang mga policy makers at financial researchers ay hindi na naghahanap ng paraan para burahin ang mga private companies sa system. Sa halip, ang kanilang focus ay ang pag-examine sa mga solusyon na nagpapasama or nagbi-blend sa public at saka private digital currency solutions. Ang hinaharap
ng finance ay hindi po magiging isang solong central bank digital currency na kontrolado ng isang bansa, kundi isa pong malawak na interconnected na network kung saan ang mga regulated private assets at public national currencies ay magkasamang gumagalaw para sa mas mabilis na global liquidity. Sa puntong ito, mahalagang mapagtanto po natin na ang mundo ng traditional finance ay unti-unti nang nagiging digital sa isang antas na hindi kayang pigilan. Ang konsepto ng pag-blend ng public at private infrastructure ay ang pinaka-praktikal na solusyon. Ang gobyerno ay magaling po sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng tiwala, habang ang mga private companies tulad po ni Ripple ay mahusay sa innovation, bilis at pagbuo ng makabagong technology. Ang opinion ko po sa direksyon na ito, ang pagpili ng gobyerno ng US kay Kevin Warsh bilang bagong chairman ng Fed ay isa pong napakalaking indikasyon na ang darating na monetary policy ng Amerika ay magiging mas bukas sa fintech innovation. Ang katotohanan po ng isang opisyal opisyal na papel mula po sa Hoover Institution ay naglalarawan sa Ripple Framework bilang ang solusyon sa cross-border payment context ay nagpapakita na si XRP ay hindi lamang basta isang speculative asset na makikita sa mga retail exchanges. Ito po ay unti-unti nang kinikilala bilang isang systemically important infrastructure. Ayon. Systemically important infrastructure. Para sa sino mang pangmatagalang may hawak ng asset na ito, ang ganitong mga balita ay nagbibigay ng malaking kapanatagan. Ipinapakita nito na habang ang market ay abala sa mga panandaliang pagtaas at pagbaba ng presyo, ang tunay na halaga ay itinatayo sa pamamagitan ng mga pulisiya, batas at mga estratehikong pag-aaral ng mga pinuno o leaders ng global economy. Yan, sa kabuuan, ang paglitaw po muli ng academic papers dito. Ayan, na co-authored ng bagong Fed chairman na si Kevin Warsh ay isang napakalinaw na signal para sa buong crypto community. Ang direktang pagbanggit po kay Ripple at XRP bilang modelo para sa hinaharap na cross-border payment framework ay nagpapatunay na ang institutional adoption ay gumagalaw na sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Ang mga kaganapan ngayon kasabay ng mga pagbabago sa regulasyon sa mga bansa tulad po ng Japan na tumatanggap na sa mga private stablecoins ay nagpapakita na ang blueprint para sa isang bagong global financial system ay dahan-dahan na pong ipinapatupad. Ang pag-blend ng public at saka private digital asset solutions ang siyang magiging daan para sa mas mabilis, mas mura at mas ligtas na paggalaw ng pondo sa buong mundo. Ang Ripple po ay naglaan ng mahigit 1 dekada para i-position ang sarili nito para sa eksaktong sandaling ito. At ang kanilang technology ay patuloy na nagiging isang kritikal na bahagi ng global finance. Kaya yan mga ka-crypto, manatili po nating subaybayan ang mga ganitong mahalagang pagbabago sa pulisiya, palaging mag-focus sa utility at totoong gamit ng teknolohiya sa totoong buhay. At huwag pong magpadala sa mga panandaliang ingay ng market. Ang hinaharap ng digital finance ay narito na po ngayong taong 2026 at ang mga tuldok ay dahan-dahan na pong nagkakasama-sama. At yan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Check na rin ninyo ang recommended videos natin dito.